Ito, pag-usapan natin mga bossing itong mga malulupit na mga issues na tinalakay dito sa rally kahapon. Siyempre, rally pa rin kahapon pero very light na lang. At pag-uusapan natin iba pang mga bagay. Ito mga bossing, pakinggan ninyo ang iba't ibang mga hamon na kinaharap ng Pilipinas na pinasusolusyonan ng INC. Sa pamahalaan. Mantakin mo ito tingnan mo, buktakin na itong mga bobo talaga, itong mga hayop na mga vlogger ni Bongbong Marcos Sinasabi nila na hindi daw political. Hindi daw political itong rally ng Iglesia ni Cristo. Aba mga tanga. Paano hindi magiging political to? Pinananawagan nyo politika. Mga tarantado. Mga in denial. Mga gunggong. Ano ba pinag-usapan dito? Ang pinag-usapan dito, impeachment ni BP Sara. Anong tawag doon? Politika o hindi? Sinabi lang na hindi political ito kasi wala silang pinayagan na magsalita ng mga taga-administrasyon, na kontra-administrasyon. Wala silang pinagsalita bukod kay Marcoleta. Na isa rin naman kasing Iglesia ni Cristo at isang kandidato nila na dapat manalo kasama ni Pastor Apollo Quiboloy. Pero ito mga bobong ito, ang sinasabi nila, hindi naman nila sinusuportahan si Inday Sara. Hindi naman nila sinusuportahan si ganito. Ang sinusuportahan nila si Bongbong Marcos. Oo nga, si Bongbong Marcos nga yung sinusuportahan. Pero ano yung sa sinabi ni Bongbong Marcos yung sinusuportahan nila? Na wag i-impeach si BP Sara. So para kanino to? Para kay BP Sara, tanga. Kung hindi political yan, sana guest dyan si Jollibee. O kaya si Barney, Teletubbies. Hindi, umpisang-umpisa pa lang Paano hindi political ito? Nananawagan sila ng unity. Nananawagan sila na wag na mag-away-away ang mga nasa gobyerno. When you talk about government, it's political. Tatangan nyo. Hutanginan nyo. Dapat sa inyo mag-ulam ng puros kasi itlog na maalat ang ulam nyo Tsaka puro kayo ulam ng ulam ng itlog at ampalaya kaya ang bibiter ninyo. Aminin nyo man o hindi, itong rally na ito naging successful. Considered po itong rallying ito, para to sa suporta kay BP Sara. Ito na yung bagong crowd. Ito na yung bagong crowd mga bossing. Ito na yung mga crowd ni VP Sara. Kasi merong crowd si PRRD, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Meron siyang crowd, kami yun. Ito na. Bukod sa amin, ito pa, dumagdag pa ang INC. Yan ang bagong crowd ni VP Sara. Nakita nyo ba? Bumisita una si Pangulong Rodrigo Duterte, tapos sumunod bumisita si Inday Sara, tapos umepal yung mag-asawang mukhang mga luya. Hindi ba? Anong nangyari? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya kahit i-deny nyo man, kahit na ano pang sabihin ninyo, itong rallying ito ay nakafocus saan? Sa political move ninyo na i-impeach si VP Sara para magkaroon siya ng perpetual disqualification at hindi na siya manalo or hindi na siya makatakbo sa anumang posisyon. Pinipigilan ng Iglesia ni Cristo yun. At napakaganda mga bossing. Anong sabi ni Dan Fernandez? Si Dan Fernandez na utak grade 2. Anong sabi ni Dan Fernandez? Mabuhay ang Iglesia ni Cristo. Tanga talaga, di ba? Mabuhay daw ang Iglesia ni Cristo pero pinapa-impeach nila. Kung di ba naman mga tanga? Hindi ba? Kita mo kung gaano kalakas ang Iglesia ni Cristo? Ibang klase, mantakin mo 100 plus years na sila dito sa Pilipinas. Ganito sila karami. Milyon sila dito. 100,000 sila sa Iloilo. 100,000 sila sa Davao. Utangin na dun daw sa Davao, naki-epal pa si Nograles. Nograles. Utangin na kahit kumain ka ng taing may bubog. Hindi ka mananalo sa mga Duterte.
So this is it. Oh, this is it, pansit, mga bossing. Kahit na ano pang deny ninyo, whether you say this is not a political rally, but a peaceful rally, you should know what the rally is about. The rally is about protecting VP Sara Duterte and her vice presidency. Yun ang lagi nyong lalagay sa isip nyo. At the fact na tinakil dito ang issues ng bayan natin, ibig sabihin, yung issues ng bayan, issue ni Bongbong yun. Siya ang presidente, Buti sana kung ang nireklamo ng INC yung war on drugs ni Duterte. Kung ang inireklamo ng INC yung Mama Sapano sa 44. Kung ang sinabi ng INC dito yung makinulimbat ni Erap Estrada, mga pinagbibenta ni Gloria Arroyo, yung mga pinagkukulimbat nila Gloria Arroyo, mga pinagbibenta ni Ramos, yung katangahan ni Noynoy, at saka ni Cory Aquino, at saka ni President Marcos Sr. Wala naman silang ganong binanggit dito. Ang binanggit nila dito yung issue ng pagmamahal ng presyo ng bilihin. Ngayon, sino ba presidente ngayon? Ngayon, sasabihin nyo, hindi ito politikal? Kung sa tingin mo, hindi ito politikal, tanga ka. Kasi kung hindi ito politikal, wala nga silang inimbita kahit sang artista. Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, kung hindi ito para sa masang Pilipino, sana sinarili nila yung rally. Sana doon nila ginanap yan sa kanilang napakagandang compound facility diyan sa may Bulacan, sa may Santa Maria. Sana doon nila ginanap. Hindi nga nila doon ginanap. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, mas gusto nila na makasama yung maraming tao at lalo na makasama yung maraming mga taga Metro Manila. Bobo nyo, puros kayo. In denial kayo, tas sasabihin naman ito ni Leila de Lima. They are representing minority. Putangin na mo. Paano they are representing a minority? Puta, ang dami-dami nila. Tanga talaga Bukawi pala. Bukawi ba yun? Philippine Arena, dyan sa may Bukawi pala. Bukawi, sige na. Ikaw na, Deka Zulika Juen, ang magaling sa geography. Sa Bukawi pala, stand correction. Hindi ba? Yun ang lagi natin sinasabi, mga bossing. So however you wanna call it, this is a call for unity for what? For VP Sara, for support to VP Sara, protektahan yung constitutional right niya na magsilbi sa bayan dahil ipinanalo siya ng demokrasya. At tigilan nyo na yun. Di ba nakalagay doon, tigilan ang pansariling intensyon. Di ba? Sino sinasabihan nila na tigilan yung pansariling intensyon? Utanginan yan. Di yung mga taga-Congress. Bobo nyo. Ang ina nyo, hindi ko alam kung ano pa bang sabi ko nga sa inyo sukol na sukol si BBM dito Sukol na sukol si BBM dito kasi ginamit ng INC yung sinabi niya. Palagay ko nagsisi. Ito si Bongbong. Sabi ni Bongbong, putang ina, ba't ba sinabi ko pa yan? Gusto ko naman talaga ma-impeach si VP Sara. Pero, ipinako, mga bossing ng INC si Bongbong dito, ipinako nila sa dingding. Bakit nila? Paano mo sinabi ipinako sa dingding? Ipinako nila si Bongbong Marcos sa dingding. Ito yung sinabi mo. Putang ina, wag mong gawin yan. Dahil pagka ginawa mo yan, ibig sabihin, sinungaling ka talaga. Sige, pakinggan natin itong balita. Dami nyo sinasabi. Isang malawakang peace rally ang ginawa ng isang church organization sa bansa sa gitna ng mga isyu ng politika at pagkakahati-hati ng mga Pilipino. Si MJ Mondihar magbabalita live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila. MJ, magandang gabi! Ang gaganda ng boss ng mga taga-SM.
MJ, magandang gabi. Sabay naman si MJ Mondera at nandito po tayo sa Manila Hotel. Ganun yan si MJ Mondera. Ang gagaling nitong mga ano na to eh. Ang gagaling nitong mga idol ko na to eh. Kyle, magandang gabi mula dito sa Quirino Grandstand. Ba, di ba? Lupit, di ba, Kyle? Magandang gabi mula rito sa Quirino Grandstand. Ibang klase. Tapos nga lang ng malaking event na ito na isang malaking church organization sa Pilipinas, dala ang panawagan sa pamahalaan. Na nakita nyo gano'ng karami yan? Leila de Lima, putang ina ka, marunong ka ba magbilang? Tarantada ka. Hindi mo ba nakikita kung gano'ng karami itong tao na to? Ha? Pucha, tandaan mo, tiyan ko pa lang ang nakita nila dyan. Ang dami na. Pucha, lalo pa kung naghubad ako dyan. Hindi ba? Kitang-kita nyo naman kung gaano kadami yan, mga partners. Putang ganda rin ng boss ko minsan, no? Modulated. Pero kitang-kita nyo naman, mga partners, kung gaano karami itong mga taong ito, hindi ba? Anong sinasabi mo, Leila de Lima? Na itong mga taong ito ay minority lamang. Nagkakamali ka, kapatid. Isang malaking kabalintunan ang iyong sinasabi. Hudas ka. Tangin ang dami niyan. Nakita niyo ba kung gaano kadami yan? Ha, Leila de Lima, buwisit. O, kita mo naman kung gaano kadami yan, Leila de Lima, pinagsasabi mo. Hayop ka. Para may boss ni Ted Filon. O, eto nga mga partners. Eto na nga DJ Chacha. Anong masasabi mo dito? O tayo, hindi ko kaya. Naging bentulpo. Naging bentulpo na yung boses natin, mga pre. Alam nyo, mga tol. Ikaw, Leila de Lima, hayop ka. Kulang ka lang sa dileg, animal ka. Yan. Hindi nakita ninyo kung gaano kadami to. Pucha yan. Pag ito na ulit, tangin na yan. Imagine mo kung sa liwas. Kung sa liwas sa Bonifacio ganito karami. Tangin na yan. Sigurado ako. Hanggang Lasal Top. Pucha, hanggang doon ang tao niyan. Imagine nyo gaano kalawak yung lupa yun na yan. Gaano karami. Mas marami pa po ito. Kesa doon sa nagpunta nung rally ni PRRD. Dito yun eh. Yung unang rally ni PRD na talagang pinuntahan ng sandamukal na mga tao, pucha, mas marami pa ito. Hindi kayo natakot dyan. Mga hayop kayo. Nagmistulang mga langgam ang attendees ng National Rally for Peace ngayong araw ng Iglesia ni Cristo o INC dito sa Quirino Grandstand. At saka bilib na bilib ako, bossing. Putang ina, iniwanan nila to. Ang daming tao niyan, di ba? Ang linis. Palakpakan. Ang linis. Napakalinis, mga tol. Napakalinis, mga tol. Iniwanan ng mga kapatid nating INC ang Quirino Grandstand na wala man lang isang basura. Ang linis. Utay na sobrang linis nito, mga tol. Ibang klase. Taray langit naman ngayon, Diego Latigo. Hype naman talaga. Pero grabe, ang linis. Talaga ibang klase ang disiplina talaga. Ibang klase ang disiplina ng mga taga-INC kaparehas ng KOJC. Kaya palakpakan natin, mga tol. Etong dalawang simbahang ito na talaga namang tumutuligsa sa katiwalian sa gobyerno. Putangin na mga pare. Mga yung mga pari dyan. Oo, yung mga buwisit. Yung mga buwisit na mga dyan, na mga kura paroko dyan. Asan na kayo? Tangina ninyo, puros kayo kwento, wala kayong mga kwenta. Sabi ni Chori Choli, parang KOJC lang disiplinado. Oo, para itong KOJC 2.0.
dyan sa Maynila. 13 mga lugar sa buong Pilipinas ang aktibidad na ito ng INC. Suot nila mga kulay, puting t-shirt, pagkakaisa at hindi pamumulitika ang kanilang panawagan. Ang show of force na ito ng INC ay nangyari matapos magkawatak-watak ang unit team ni Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Pinakalayunin ng pagkilos na ito ayon kay Sagip Representative Rodante Marcoleta na isa kasapi ng INC na katawanin ang damdamin ng milyong-milyong Pilipino para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kabilang sa pinaaksyonan ng pagkilos ang paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Anong sabi? Napakabigat na problema ang hamon ng ating bansa. Putang ina, sinong presidente ng ating bansa? Si Bongbong. Nandyan ba si Bongbong? Wala. Putang ina niyan. Ibig sabihin, wala siya dyan. Wala yung mga kakampi niyang mga abnormal dyan. Ibig sabihin, ayaw nila noong ginagawa ng Iglesia ni Cristo dyan. Yun lang yun, plain and simple. Tapos sasabihin nyo sa akin na hindi ito politikal? Ang pinag-uusapan, issue ng bayan, hindi ito politikal? Ang pinag-uusapan, Quadcom, hindi ito politikal? Ang pinag-uusapan, presyo ng bilihin, ang mahal-mahal, hindi ito politikal? Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng... Ayun, kalinaw, oh. Hindi po biro ito. Pananagutan po ito ng ating mga opisyalis. Ano to? Hindi to politikal? Hindi politikal to? Anong tawag nyo rito? Walang hiya kayo? Ano to? Manila Film Festival? MMFF ba to? Talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Diba? Pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi ng ating bansa. So ngayon, question. So, political to o hindi? Anong tawag dito? Tayo na kung hindi to political, di sana nag-Facebook live na lang sila. Hindi na sana sila nagpunta dyan, tama? Pero para ipakita sa mga kuratong baliling, mga sindikato sa gobyerno na marami kami, tang ina ninyo, baka akala ninyo nakakalusot kayo. Hindi nababantayan namin kayo, ganito kami karami. Ang ina nyo, subukan yung babuyin palalo ang Pilipinas. Nakita na rin ng INC, papunta talaga tayo sa impyerno eh. Nakita na rin, unang nakakita niyan KOJC. Nakita yan ni PRD, sinabi din niya ni Inday Sara, we are going to hell. With what they are doing, we are all going to hell. Ganun ang ginagawa nila. Kaya nakita na rin nitong Iglesia ni Cristo na, pucha, it's about time. Let us speak up. Why? If we're not gonna speak up, baka huli ng lahat, pucha, papunta ng impyerno, masama pa tayo. So whether you like it or not, ito po ay isang political flexing. It's a political show of force to tell the people in the government that we know what's happening in our country. We are updated. Alam namin yung mga pagnanakaw nyo, pang-aabuso ninyo at pagsikil ninyo sa karapatang pantao ng masang Pilipino. At gusto ko lang ipaalam sa inyo sa top in the, sabi nga nila, ito'y isang kalabit. Ito ay isang kalabit na parang kalabit ni kamatayan, na kapag itinuloy mo yan, masisira ang buhay mo. Tutol din ng INC sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
Pinuna naman ni Congressman Marcoleta ang investigasyon ng House Quadcom laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na anya'y malaking kalabisan lalo na't hindi naman daw korte ang Kamara. Tama, Diego Latigo, this is a warning shot. Kumbaga, katulad nga sinasabi ko sa inyo, yung nanay ko, binilang ko ng shotgun yun. O kasi madaming tambay sa amin sa Bulacan, makukulit. Kung saan madilim, doon nagkukumpol-kumpol. Sabi ko sa nanay ko, ito, ikasam mo. Puta, sabi ko sa iyo, pag naririnig nilang kinakasan ng nanay ko yung shotgun, tayo nagtatakbuhan yung mga bata na yan. Oh, it's a warning shot para ma-disperse, magwatak-watak. Etong mga nagkukumpul-kumpul na mga batang hamog dyan sa Kongreso at sa Senado. Now we are watching you. Alam namin kung sino kayo. Pag tinuloy nyo yan, wala na nga kayong makukuhang suporta galing sa simbahan namin. Putya, ipakukulong pa namin kayo, yari. Let us demand what is due to our people. Ng INC sa isinusulong na impeachment laban kay VP Sara Duterte. Samantala, suportado naman ni dating Pangulong Duterte aktibidad. Nagpasalamat din siya sa organizers dahil sa pagtipon sa mga Pilipino nagkakaisa. Ngayon nasa kritikal na estado ang bansa. Alam mo, nakakatuwa nga kasi hindi talaga epal ang mga Duterte. Hindi talaga sila epal. Paano? Nagkaroon ng rally sa Davao. Tingnan mo sinong umepal doon, sinong Grales. Putang ina mo Grales, ibig ba sabihin suportado mo si Bongbong Marcos na wag ipa-impeach si VP Sara? Ba't kinakalaban nyo? Tarantado ka. Ayaw nyo palang ipa-impeach si VP Sara. Bakit yung kapatid mong si Migs Nograles kinakana si VP Sara nun? Di ba? Tapos pumunta ka dyan sa rally ng INC para protektahan si VP Sara. Puta, gusto mo pa magsalita? Ang kapal ng mukha mo. Yung mga Duterte nga, nagbigay sila ng permit Hindi sila nagpunta dyan kasi ayaw nilang mahaluan ng politika ito. Ayaw nila na maalanganin ng INC kasi baka mamaya niyan, pag pumunta mga Duterte, magiging na tong Duterte rally. Pucha, baka mamaya kanain ng gobyerno tong INC. Baka mamaya dito maghukay si General Torre. Balita ko may sakit nga daw yun General Torre, kung ano man ang kinain mo, kaya na ospital ka, kumain ka ulit niya, marami pa. Mensahe naman na dating presidente sa taong bayan. Let us demand what is due to our people. Wait and see ang Iglesia ni Cristo, yung INC, sa magiging tugon nga ng administrasyon sa inilatag nila ng mga problema ng bayan. At sa tanong, di ba? Wait and see. Let us wait and see kung anong tugon nila. May mga nagsasalita. Yung mga nagsasalita hindi tumatakbo. Katulad ni Boying Rimulya. Si Leila de Lima, alam naman natin, putang na kahit anong takbuhan yan. Wala naman ng panalo yung hinayupak na yan. Si Franz Castro, putang na yung child abuser na convicted, na tumatakbong senador. Palagay ko baka 3 lang yung botong makuha niyan. Baka pati mga kamag-anak niya hindi bumoto sa kanya sa sobrang taka niyan. Yan, sila lang mga nagsasalita. Tingnan mo itong mga congressman, mga dating congressman o mga current congressman na tumatakbo bilang mayor, gobernador, congressman ulit. Kita mo, hindi ba walang mga nagsasalita ngayon, pinapupurihan pa nilang INC. Kundi ba naman mga tanga, si Dan Fernandez nga sabi mabuhay daw ang INC. Tarantado ka pala mabuhay ang INC, ayaw ng INC ng impeachment, tapos putang ina nyo, gusto nyo impeachment? kung masusundan pa ba ang malaking aktibidad na ito nationwide, depende daw yan sa magiging sagot ng kasalukuyang pamahalaan. Mula dito sa Quirino Grandstand sa Manila para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, balik sa iyo, Kyle. Lupit! Balik sa iyo, Kyle. Lupit talaga ng mga kasamahan ko sa Seminay. Mga idol ko yan mga idol ko yan sa Seminay. Mga poging-poging, mga solid na solid mga kaibigan ko na yan.
Boses ng ordinaryong Pilipino.